Nagbabalik na po ang laban kasama ang Bayan, Yusek Lorraine Kaamihan, Yusek Joel Ka-Eric. Kasama naman natin this morning ang Deputy Brigade Commander ng 802nd Brigade mula dyan sa 8th Infantry Division ng Philippine Army. Kasama natin si Colonel Noel Vestuer. Good morning, sir. Welcome po sa Laban Kasama ang Bayan. Colonel Noel? Yes, ma'am. Good morning po and good morning din kay Ma'am Yusek Lorraine, kay Yusek Joel Igco at sa aking kabayan na si Ka-Eric, pati kay Kaamihan. No? Magandang umaga po sa ating mga viewers na nakasubaybay po ngayong umaga. Yes. Hello, Colonel Tuto. maraming salamat, Sir Vistoer. Tuto Vistoer, no? The soon-to-be General. Congratulations, sir, sa napakagandang efforts ng brigade ninyo dyan sa area ng Leyte at Ormoc at Biliran sa pagdurog natin sa lahat ng forma ng recovery at mga pagpapalawak na gustong gawin sana ng CPP, NPA, NDF at mga urban operators nila. Napakarami ng inyong mga success stories. Pag-neutralize po ninyo, sir, at pagpapabaliktad na. Balik sa gobyerno itong people surge, lalo na sa Biliran. And then ito mga manggagawa at mga dating mga kasapi ng kanilang NGO na mga people's organization ng LCDE na napakalaking NGO na ginagamit para punduhan nila. And now lately, ang mga dating mga nanggaling sa Luzon na bumabalik dyan ay na-discover ninyo, Sir Vistoer, na bahagi pala ng kanilang cover at operational na mga diskarte para makapagtago at makapanloko ay ginagamit nilang kanilang party list na Bayan Muna. Dalawang mga former rebels ito na ngayon ay nagbalik loob sa inyo at may mga dalang dokumento, mga IDs related sa pagpapatotoo sa binanggit ni Ka-Arcanes coming from Mindanao na siya ding binabanggit nila Kaamihan earlier on. Go ahead, Colonel Vistoer, sir, sa ganitong mga matatagumpay na mga pagsusumikap ninyo sa whole of nation and whole of government approach laban sa CPP, NPA, NDF at mga kasabwat nila. Sir Vistoer, sir. Tama po yan kay Eric, no? Ang mga tagumpay na yan ay hindi lamang dahil sa effort ng Philippine Army, kundi sa buong effort ng Task Force LCAC, no? Ang 802nd Brigade, ang Philippine Army ay part lang ng Task Force LCAC na bilang lead agency doon sa pledge cluster natin. Pero meron pa tayong 11 clusters na gumagana na rin dito sa area ng 802nd Brigade. Kaya itong mga efforts natin na naging matagumpay tayo. So nabanggit mo kanina, no, yung tungkol doon sa isang dating aktibong member, no, ng CPP-NPA dito sa area ng Leyte na pumunta ng Maynila. So dito natin na-discover, no, na ang pagpapaalis nila dito sa kanilang mga members ay para makaiwas sa military operations natin, no? Kasi dito sa Leyte, no, tuloy-tuloy ang ating pag-conduct ng focused military operations, yung mga ginagawa natin sa red area para talagang mailayo natin sa ating mga kababayan itong mga armado. So habang umiiwas sila dito, isa sa kanilang mga diskarte ay yung, kunyari sasabihin nila maglaylo papunta ng Maynila, pero sadya nila pala itong ginagawa. So ayon dito sa revelation, no, ni alias Grace na noong 2002 pa, no, 2005 na nandun sa Manila, ang effort niya is para i-connecta ang mga dating mga regular members, no, supporters and yung mga na-organized ng CPP, NPA, NDF dito sa area ng Leyte para mabuo uli dyan sa Kamaynilaan. So isa sa mga ginagawa nila dyan is tuloy-tuloy pa rin ang kanilang white area operations dyan sa Manila. So kala natin na, no, tagumpay na tayo dito dahil naglalaylo na sila, pero patuloy pa rin pala ang kanilang ginagawa. So nabanggit din ni alias Grace, no, na sila ay bahagi ng pangangampanya nitong mga party list groups, no, ng Kabayan Black, no, na kanyang mismong nabanggit, Bayan Muna, may ID siya, na patuloy na nangangampanya. So ito ay nagpapatotoo sa mga nilalahad ng nina General Parlade, nina Yusek Badoy, nang talagang may link sila dito sa grupo na to na dinideny naman nila. Nagpapatotoo ito sa mga, hindi lang sinasabi nina Yusek Badoy, kundi pati din sa mga sinasabi ng mga dating kadre, kagaya ninyo ni Ka-Eric, ni na Kaamihan, na gano'n nga may kaugnayan.
So ito, no, nung nalaman natin yung ganito, at sa tulong ng kanyang anak, no, na nag-surrender na rin dito sa atin, nakumbinsi siya na bumalik dito at ilahad na itong mga ganitong mga pangyayari para maiwasan na natin, no, ang paggamit sa ating mga kababayan para sa kanilang mga layunin na isulong, no, ang kanilang gawain doon din sa white area. So dito, no, bigyan ko lang ng emphasis sa ka Eric at Ma'am Lorraine. Yung tungkol sa pag-organize natin ng Integrated Peace and Development Workers Association sa mga bayan, sa mga barangay, at sa may federation sila sa buong probinsya. So sila na ngayon yung mga partners natin, no? Sila yung nilagay natin parang instrumento ng Task Force LCAC sa pagsasagawa natin ng mga activities ng Task Force LCAC. So ang mga dating sir, Colonel Bistor, sir, mga dating kasama ito at kasapi sa CPP-NPA NDF. Tama po ba? Tama po. Mga dating regular members, mga unit militia, mga supporters, couriers, ang lahat na may mga kaugnayan doon sa kabila, mga organisadong masa. Kasi nakikita natin yung kahalagahan nito, Kuya Eric, ka Eric, dahil kung may tao mang nakakaalam kung nais uling balikan at nais dugtungan itong CPP-NPA NDF ang isang barangay, itong mga ito. So dapat nandun sila at sa tulong ng ating Task Force LCAC, ito sila ay nasubaybayan, namomonitor at sila din ay nagfi-feedback, no, sa mga gawain ng taga-kabila. So kung ang isang lugar ay bago sa NPA, nahihirapan sila na magkonekta muli. Pero kung may dati silang kasamahan dyan, dating organisado nila yan, kahit na nag-surrender na yan, at kung hindi natin namomonitor, pwede pa rin silang dumugtong uli. At Colonel Bistor, maganda itong sinasabi po ninyo, sir, na tinitrace ninyo mula dyan sa Leyte, kunwari Lailo, yun pala nagbubuo sa NCR ng Transportation, Communication, Liaison Group na dudugtong sa mga underground operatives at magtatago pati sa mga may sakit na mga kadre nila, pundo at mga supply. Tama ba, sir? Ito ang pangsyon ng grupo ni Grace sa Maynila. Tama po yan kay Eric. Yan mismo ang kanyang nilahad sa ating in-interview, no? So meron nga siyang ID ng bayan muna. Maliban doon sa pagkoconnect, no? Nangangampanya din siya, no? So siguro kung hindi pa siya bumalik ngayon, dahil malapit na eleksyon, tuloy-tuloy pa yung kanilang mga pagsagawain ng mga gano'n, no? Pero ang nagbibigay ng tasking, Colonel Bistor, ang nagbibigay ng tasking dito sa NCR o galing sa Eastern Visayas Command ng meron connect dyan, no, na member ng Central Committee na ang binigay niya lang pangalan ay si alias Joy at saka si alias Mike. So siya yung nagbibigay ng instruction sa kanya, siya yung nagpapalakad. Member daw ito ng Central Committee at ito pa yung inaalam natin. Mga staff siguro ito ng Central Committee unit. Tama yan kasi sa unit dati namin, Sir Bistor, kami yan, Ma'am Lorraine and Yusek Joel, may tinatawag kami noon, sir, na N1, N2, N3, N4, N5 hanggang N6. Yan ay mga Central Committee staff sa NOC, sa NPA. Ang N6 service to ang trabaho niyan ay transportation, communication. Mga sasakyan. So dahil nga member ito ng Central Committee member daw itong nagpapatakbo sa kanya. So kami naniniwala na hindi lang sa mga naglalaylo na galing Leyte, kundi maging siguro sa iba pang areas, no? So talagang modus nila ito and ito dapat ay malalaman natin at kung paano natin magawa ng hakbang. So dito, no, ang isa pang natuklasan namin dito ka Eric, no, itong mga ito ay nafi-feel na nila yung talagang ginagamit sila. Wala lang silang pagkakataon kung paano bumalik sa atin, no. So nung nakita niya yung kanyang anak ay hindi naman tinrato naman ng maayos ng gobyerno, tinulungan ng Task Force LCAC, ay ito ay nagbigay daan sa kanila na bumalik na rin kasi mahirap ng trabaho nila, no? Nagkahiwa-hiwalay sila, ginamit lang talaga sila. Ganon din ang istorya nitong mga kababayan natin na mga magsasaka, yung mga naging biktima ng bagyo, na ginamit at pinagsamantalahan. So, feeling nila, no, rin nila na talagang kung saan pa naloko sila, nailad sila, pero saan sila susumbong? So tamang-tama, may Task Force LCAC tayo sa municipal, provincial, regional, down to the barangay levels na yun yung kakampi sa kanila. Yun yung titingin sa mga problema nila at tutulungan sila.
So ito yung pagkakataon, opportunities na minerge natin. Kaya very positive naman ang kanilang response at yung mga dating hindi natin nalalaman ng mga pangyayari sa mga barangay ay nalalaman na natin. So lately, no, meron namang nung October 2, may bagong organisa nga na mga lugar sa area ng Abuyog na wala tayong masyadong tropa doon. Pero dahil dito sa airport, ditong Peace and Development Workers, nalalaman natin yon at bumalik din sa atin at nagsumbong na ganito yung ginagawa nila. Ganda So, yan, ha? ang kakaiba dito, mga matatanda itong mga pinag-recruit nila kay Eric, hindi man lang sila naawa. Kaya sir, nakita namin sa mga pictures sir na nare-report nila ka-art, mga matatanda na ito at ginagamit nila sa recovery nila at sa mga muling pagtusok sa mga naiwan nilang mga barangay. Buti at natutumbok na ninyo ngayon sa brigade na may ganun silang efforts dyan. Matagal nilang iniwan yung Abuyog, Colonel Vistuel, sir eh. Tama po yan kay Rick at yun ay dahil sa tulong nitong mga Peace and Development Workers Association natin at saka ng Municipal Task Force LCAC pati ng mga Barangay Task Force LCAC. Parang nararamdaman nila na na ito ay part ng kanilang trabaho, kailangan nilang gagawin ito dahil mandato ito sa kanila mula mismo sa presidente, no, through Executive Order number 70. So Colonel Vistuel, sir, ibibigay ko muna ang pagkakataon sir before you proceed kay Yusek Lorraine at kay Yusek Joel for their interaction sa inyong mga magagandang inisyatiba dyan sa area ng Leyte, Biliran, and Ormoc. Ma'am Lorraine, go ahead po. So, Colonel Vistuel, congratulations muna first of all, and it's nice to see you again. Yes, so, idol. Yeah, go ahead, Yusek Joel. Were you gonna say something? No, sige, go ahead. Okay, so parang itong surrender na to is a big thing, di ba? Right? And it's happening all over Samar and Leyte, am I correct? Yes ma'am, kasi dito dati hindi natin masyadong pinapansin itong mga ganito dahil wala namang armas pero malaki ang kanilang kontribusyon doon sa recovery efforts ng kalaban. Ngayon, kung natutulugan na natin ito, nagkakaisa ng mga kababayan natin, and we are expecting ma'am na marami pa tayong mga lugar na makikita na gusto nilang babalikan. So kung wala na silang kontak doon dahil nalalaman na, nasusumbong na, gumagana na talaga yung Barangay Task Force LCAC natin hanggang sa baba, pagkakagala na lang sila doon sa kabundukan na hindi naman natin tinitigilan sa pagtutugis. So mapapagod yan para silang mga ibon na lumilipad at later on wala na silang madadapuan. Tama. Okay. Yusek Joel, bago kay Kamihan at kay Miss Sana. Alam mo, yung nabanggit ni Colonel Toto ay talaga naman maganda yun yung Barangay Task Force LCAC kasi up to the grassroots, down to the grassroots. Hindi kasi magsasucceed ang anumang security operations without the cooperation of the communities. Ngayon, nakikita po natin na sunod-sunod yung mga accomplishments na malalaki ha. Hindi basta-basta accomplishments bukod yung mga sagupaan na panalo ang mga tropa ng pamahalaan. Andyan yung maraming sumusurrender, sumusuko, yung mga nagbabalik loob. Lahat yan ay nangyayari because nanunumbalik na or nanumbalik na yung tiwala at confidence ng mga komunidad sa ating pamahalaan. At yan po ang malaking indication yan. Yeah. Yun ang isang indikasyon nun. In fact, hindi mo na sila madidinig ngayon na sumisigaw ng militarisasyon. Nawala. So it's basically talagang cooperation, yung activation ng ating mga volunteers at yung overall trust and confidence ng mga kababayan natin nasa barangay. Yeah. I have a question, sorry. Yeah, go ahead, ma'am. Go ahead. Colonel Vistuel. Colonel Vistuel, kasi the first time ako nagpunta dyan sa Leyte was during Yolanda. Tapos lagi na lang ako bumabalik dyan on a regular basis. Siguro parang every 2-3 months bumabalik ako as a doctor. Tapos talagang tuloy-tuloy. And up to now, a lot of them are still my friends. And they are telling me na, and we work together, di ba? Nagpupunta ako dyan sa mga gidas. And nakikita ko na nagbabago talaga ang buhay. For the first time, talagang bumubuti, di ba? And they attribute it to LCAC. Pero hindi ko nakita lahat. So I'm asking you if this is accurate. Is this an accurate picture that I'm being shown? Kasi syempre pag nandyan ako,
ang dami kong kausap pero gusto ko malaman kung totoo talaga yung improvements na nakikita ko na kahit nga doon sa pinakamalalayo sa Leyte, meron ng mga resorts na ang ganda-ganda na world class. Yung Prosperity Village na napuntahan ko, ang ganda-ganda, mga former rebels yon. So yun, Colonel Vestuer, totoo ba itong nakikita ko? Yung Prosperity, at totoo ba yung nade-decimate na yung forces ng NPA? Yeah. Yes ma'am, no, dito sa area ng Leyte, Southern Leyte at sa Biliran, remnants na lang ng Island Committee levels ang pagalaw dito na That was what Colonel Vestuer, I'm sorry I'm interrupting, but yun yung sinabi sa akin, Leyte is talagang wala na, yung Samar na lang ang medyo meron, pero Leyte wala na, which is amazing to me, no? Meron konti ma'am na remnants na nag-attempt na i-recover uli itong mga area na dati nilang hawak. Pero as far as napipigilan nga natin ito dahil yung nag-oorganisa pa lang sila na tutunugan na natin, tutunugan na ng ating mga barangay task force LCAC at nagagawa na natin ng paraan. So yung tungkol naman doon sa Peace and Prosperity Village ma'am, ito ay programa talaga ng province, no, na binibigyan ng kabuhayan, no, may mga communal farm sila doon, may poultry na sa pangangalaga ng mga former rebels ng Leyte, no, at may housing project pa nga doon na ongoing pa yung mga ginagawa doon ma'am. So ito ay isang malaking bagay na nakikita natin na gumagana yung task force LCAC natin at saka yung good governance dito. Kasi Colonel Vestuer, ang nangyari sa akin nun, yung personal story ko, parang kahit na anong gawin namin, kasama ko si Jimmy Galvestan, yung mga kabuhayan, gano'n, nakita namin talagang walang difference, talagang mahirap pa din talaga yung buhay. Paulit-ulit talagang tinutukan namin yan, pero wala. So parang dumating yung punto sa buhay ko na sinabi ko, wala talaga akong magagawa dito, wala akong maaalis kahit na isa sa kahirapan. It was so frustrating talaga na the most that I could give them, isang panig ng paracetamol, tulong ba yun? Diba? So parang dumating ako sa punto, pero I was a private citizen at that time na dumating ako sa punto na ang conclusion ko is siguro ang role ko na lang dito, samahan na lang talaga sila, diba? Dito sa kahirapan nila. Pero nung nasa LCAC na ako, nakita ko talaga, oh my God, talagang bumubuti buhay, nagkakaroon na sila ng kabuhayan at talagang kumikita na sila ng mga anak nila, yung mga bahay nila gumaganda, may mga roads na, di ba? So, tama po kayo Ma'am Lorraine. Yeah. And because of that, Colonel Vestuer, bibigyan ko ng interaction si Kaamihan and then para po balik sa inyo and then si Miss Hannah. Go ahead Kaamihan, your interaction with the Deputy Brigade Commander ng ating 802nd Brigade sa Eastern Visayas kay Colonel Toto Vestuer. Go ahead, Kami. Sir, mayong aga sir, good morning. I'm really a fan of 802nd at ng buong Stormtroopers Division because sa isang napakagandang at saka napaka-comprehensive na conduct ng LCA campaigns natin, yung whole of government and whole of nation talagang damang-dama at saka kitang-kita no sa dalawang isla ng Leyte at Samar. At saka yung current accomplishments niyo ng 802nd regarding kina Grace, napakamahalaga siya kasi in the past there were accounts na kung saan yung electoral campaign hindi lang siya intended for election. Party lists, organization are also being used to recover mga hostile at saka ng mga tawag dito yung mga non-hostile recovery areas ng NPA. So instead of the armed group going into the areas na naiwanan nila in the past years, yung mga party list yung gagamitin as frente para dugtungan ulit yung mga masa, pagtayo ng mga front organization in the form of party list organization. At saka after ng election, saka pwedeng may contact na ulit, no? Yung NPA at saka pwedeng may buwing mga GTO, mga KTO, and so on and so forth. So napaka-importante po ng naging accomplishment ngayon ng 802nd with the revelation of Greece and with this all data collated para mas ma-expose natin na ito yung pwedeng gawing taktika ng CPP, NPA, NDF sa naghihingalo nilang buhay sa kasalukuyan, not just here in Mindanao, also in Eastern Visayas
all over the country in their attempts now to recover and research, especially next year with 2022 election, talagang sasakyan nila yung election para mag-survive sila at the very least until the next year's election would come. Yeah. Tama. Wala akong question kasi na-amaze na talaga ako sa ano. It was bibigyan natin ng interaction si Colonel Vistuer. Doon sa iyong insights na napakaganda yung pagbubuo ng link ng NTF-ELCAC directly na sa munisipalidad at mga barangay na inabot na nila Yusek Joel, Yusek Lorraine, Miss Sana. Go ahead, Toto Vistuer. Sir, Colonel Vistuer. Yes, kay Eric, no. May dagdag lang muna ako doon sa sinabi ni Ma'am Lorraine, no, na yung improvement, no. Actually, mahirap din talaga ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Eastern Visayas dahil palagi itong dinaanan ng bagyo. So itong mga bagyo na to, itong mga disaster na ito yung sinasamantala ng kabila para organisahin sila na kunyari tutulungan. Yun, dumating naman yung punto na hindi naman nila nararamdaman talaga yung tulong. Ngayon, meron tayong Task Force ELCAC at dito natin nagkakaisa, no, lalo na ngayon ang SOCBEM cluster natin, no, na very active dito. Nakikita itong mga problema na to na dapat matugunan para hindi na magamit ng kabila. Yun ang pinakadahilan kung bakit nakikita din ng mga kababayan natin na yung mga nag-organisa sa kanila ay wala namang naitutulong. Ang kanino sila lalapit? Ito na ngayon yung gobyerno na sinasabi natin. Good governance, nakikita dito nila. So, kaugnay naman sa sinabi ni Kaamihan, no, na yung pag-organisa, ito na yung mga grupong inorganisa nila na hindi lang sa eleksyon, one generation scheme, at ito yung pinagkukuhanan nila ng command votes. No? So, kaya may mga politiko na nakikipag-alyado dun sa kanila dahil meron silang command votes. So, dito, sa mga ginagawa nitong mga former rebels natin, no, na sa kabila ng panganib sa kanilang buhay ay naglakas ng loob, no? Naging matapang para ilahad ang katotohanan. Ito rin yung isang nagpapagising dito sa ating mga kababayan, no? Na malaman nila yung katotohanan. So ito pala mga grupo, hindi naman kami talagang NPA, hindi naman kami talaga naging biktima kami. Pero knowingly pala, no, nagagamit pala tong organisasyon namin para sa fund generation scheme nila. So yun yung mga inano natin eh. So ngayon sa nakikita namin dito bilang sa pagpapahayag nito, sila mismo ang ang nagsabi na ito pala yung nangyayari sa kanila, wala namang tulong. Yung mag-doubt lang yung mga foreign donors nila, malaking bagay na yon. Ngayon kung pag-donate, magpa-imbestiga sila, malaking impact ng lugares yung nakakarating dito sa kanila na sumusuporta doon sa armed nila. Isa yun sa mga talagang tinututukan din namin kasi alam mo, if I may add something, no? With your permission also, Colonel Vistuer. Alam mo, tama yan eh. Yung vulnerable talaga yung area. Tama yan, no? Sa mga natural disasters. Tapos dagdag mo pa yung may nananadya. No? May nananadya na talagang masadlak sa hirap yung mga lugar na yan. I-google niyo po ngayon. Yung mga area na binanggit na yan ni Colonel Vistuer, isa po yan, no? Kasama yan sa mga poorest provinces o poorest area sa ating bansa. No? Kaya nga, ito, by next year, nakafocus ngayon ang Barangay Development Program sa mga areas na yan. No? Yung mga cleared barangays, doon sa Samar, no? Sa Leyte, Southern Leyte. Nandiyan yung focus by next year ng ating Barangay Development Program. Nang sa gano'n naman, talagang, alam mo, iba yung nangangako, iba yung nagdi-deliver. This time around, no, ang nagdi-deliver talaga yung pamahalaan. At nakikita na yan ng ating mga kababayan, no, sa malalayong lugar na hindi dati napapansin. No, that's why, ang hirap-hirap talaga. Tama si Sec. Lorraine. May hirap mga kababayan natin dyan. Nasa listahan yan ng poorest provinces in the Philippines. Nandiyan yan, i-google ninyo, top 10 hanggang top 15 poorest provinces. Nandiyan yung mga areas na yan. So, kaya it's time na, alam nyo, through NTF-ELCAC, no, down to the grassroots, sabi ko nga, down to the barangay, gumagalaw yung makinarya ng pamahalaan. No, magiging, alam mo yun, thing of the past na, no, yung mga dinanas na hirap ng ating mga kababayan sa lugar na yan. We have to make them resilient.
We need to empower our kababayans in those areas. No, Yeah. we need to empower them. And Thank you for that, congratulations, Colonel. Yeah, thank you for that, Yusik Joel, for your interaction. Colonel Bistuer, for a while, ibibigay muna namin kay Miss Hana, ng aming partner from SMNI, sa kanyang mga gustong mailinaw o gustong ma-interact dyan sa inyong mga pagsusumikap sa area ng Eastern Visayas, lalo na sa Leyte, Southern Leyte, Biliran, and Ormoc areas. Miss Hana, your interaction po, please, kay Colonel Bistuer ng 802nd Brigade. Magandang araw po, Colonel Noel. Kilala po yung lugar ninyo dyan sa Visayas part na very infested po ng NPA. And gusto ko lang maitanong sa inyo kasi lagi kasing kina-question na maraming mababatas ng NTF-ELCAC, lalo na yung pondo nito na nakakarating doon sa mga far-flung areas to the Barangay Development Program. Sa inyo po, bilang pong dyan sa area of responsibility ninyo, gaano po nakakatulong yung pondo ng NTF-ELCAC para maging susi ito para ma-address natin yung insurgency at mapaabot yung mga tulong doon sa mga kababayan natin na for the longest time hindi naaabot ng programa ng pamahalaan. Colonel Noel? Yes, ma'am. Dito sa area ng Leyte, Southern Leyte at Biliran, walang barangays na included sa Barangay Development Program ngayong taon. Pero by next year, I believe, meron ng I don't have the list of barangays as of now. Pero mostly nandoon sa area ng Samar ang merong barangays na included sa Barangay Development Program. Bagamat walang nakasamang barangays dito sa area namin, ang mga barangay captains dito sa lugar ay sumusuporta doon sa Barangay Development Program kasi ang mga projects naman dito, mga eskwelahan, mga farm to market roads, electrification, at iba pa na makakatulong talaga sa areas na mga medyo masasabi nating depressed. So very welcome at supported ito ng ating mga kababayan at malaking tulong ito sa kanila. Yeah. As compared doon sa area ng Samar, medyo mas developed ang area dito sa Leyte, Southern Leyte at Biliran dahil nga kukunti na lang din yung armado dito. So doon ang focus ng mga barangay development program na yan sa area ng Samar dahil mas siguro kakailanganin nila yan doon. Pero I believe nakikita ko rin by next year may included na program dito sa area namin sa Leyte. Agree. May sana karagdagang tanong o paglilinaw sa kay Colonel Bistuer. Masaya tayo dahil nakakarating yung mga programa na yan dun sa lugar niya, Colonel Noel. Ano pong mensahe ninyo dun sa mga mababatas natin na hindi sila aware dun sa magandang epekto ng pondo ng NTF-ELCAC, At actually, iba sa kanila, gusto pang i-defund. At hindi lang yung mga mababatas ngayon, pati yung mga tatakbo sa susunod na, this coming election, yun pa yung plataforma nila to abolish NTF-ELCAC at para hindi na maituloy yung mga programang ito. Para mas maintindihan po ng voting public po, ano pong mensahe niyo po sa kanila? Siguro hindi yung mensahe ko ang ibibigay ko, kundi mensahe ng mga kababayan natin dito, palagi nating nakasalamuha doon sa kanayunan. Kasi meron kami mga nilalabas na mga videos ng mga barangay captains, ng mga ordinaryong mamamayan, na talagang nananawagan doon sa ating mga mambabatas, lalo na noong panahon ng budget hearing, na huwag nilang pigilan itong pondo para sa Barangay Development Program. Yes. Yan ay hindi namin mensahe sa Philippine Army, kundi mensahe ng ating mga kababayan. So, naging instrumento ang 802nd Brigade, na through our social media channel, na ipapalabas natin ito para maipahayag nila ang kanilang saloobin ng ating mga kababayan. So, yun siguro ang maisishare ko lang po dyan, ma'am. Magandang punto yun na Colonel Bistuer, Miss Hana. Yes. Kasi ang Leyte at Samar, tama yung punto ninyo kanina na binabanggit. Matagal na panahon kasi ang hindi nakakaabot sa malalayong lugar nila ang maraming serbisyo ng pamahalaan sa dalawang bagay. Distansya at kakulangan sa focus ng mga proyekto. Pangalawa, harassment and terrorism na ginagawa dati sa mga previous years na Colonel Bistuer, dulot ng panununog, pangbobomba, pang-aambos, pagpatay ng CPP, NPA, NDF
sa kabuuang rehiyon ng Eastern Visayas. Kung kaya nga hindi nga umuunlad yan. At syempre, ang natural geological situation nila sa Bagyo. Pangatlo din yon na katotohanan. Pero malinaw ngayon na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos na binubuo hindi lamang ng Philippine Army, Armed Forces, PNP, kung hindi lalong-lalo na ng local government officials. Yun ang tanong namin, Colonel Vistuer, sa inyo, sir. Paano po ninyo nahihikayat at nasusustain itong pagtitiwala ng mga barangay officials at ng ating mga local government chief executives, mga governors, mayors at congressmen sa area po ng 8th Second Brigade para sila po'y sumama sa kawastuhan at pangangailangan nitong whole of nation, whole of government approach laban sa CPP, NPA, NDF na nakikita namin na nagiging bukas na niyayakap nila ito, ang programa na ito, Colonel Vistuer, sir. Actually, hindi naman talaga namin sila hinikayat kasi doon lang naman namin binubrot out ito, no? Particularly ang aming brigade commander na si Brigadier General Oliveros sa mga Peace and Order Council meeting, mga Development Council meeting sa regional, provincial at down to the municipal levels. Doon kasi no, na, bilang part ng pledge cluster, no, nire-raise natin yung mga concern ng mga kababayan na hindi ganong napupuntahan ng ibang agencies. So very receptive naman sila, no, at nakikita din nila kasi yung impact, no, ng mga ginagawa. So itong mga gawain natin, no, hindi lang ito actually gawain ng Philippine Army kundi halos ng mga clusters, no, dito sa mga ito yon yung nabanggit kanina. Kasama natin diyan yung mga iba't ibang clusters ng na members ng Task Force LCAC natin. Yes. Ang challenge talaga actually dito, Eric, is yung sa mga kababayan natin, no, na makita natin ang sincerity ng gobyerno na dahan-dahan naman nating napapatunayan sa kanila. Kaya all out support sila doon sa mga ginagawa natin. And pagka may mga sa part namin sa brigade, no, meron kaming kumustahan sa barangay, no, na regularly ginagawa ng ating tropa yan, ng 2 batalyons naming nandito. Pinupuntahan yung mga barangays para matingnan yung mga problema nila. Kasama din natin dyan ang mga iba't ibang agencies din, no? Aside from the regular retired community support program natin na ginagawa. So may tuloy-tuloy yung ano dyan eh. Parang ang susi dyan is be there on the ground, know the problem, and how could we address this using the mechanisms of our Task Force LCAC. Very good. Ma'am Lorraine, your final interaction with Colonel Toto Vistuer at yung iyong mga gusto pang idadagdag na paglilinaw sa kanilang mga very dynamic whole of government, whole of nation approach and participation sa Eastern Visayas, Leyte side, and Ormoc and Biliran. Ma'am Lorraine. Yeah, there are 2 things lang that come into mind. One is that public service is formidable. Yun lang, tama talaga. I keep going back to that kasi dito makita kay Colonel Vistuer, no, na yung sinasabi ng ating Pangulo na good governance talaga ang ang sagot dito kung gusto natin ng totoong kapayapaan. At in other words, nangyari ito dahil hindi rin nagsilbi ng maayos ang gobyerno. 'Di ba? Tsaka ang ganda-ganda nung sinabing Colonel Vistuer na para kang nanliligaw, parang the people will have to feel that you really are sincerely that you sincerely care for them and that's something that you're going to serve. Yeah. In the end, I think that's all it is. You just need to serve. You don't need to be a saint. You don't need to have a clean mouth like our president doesn't have that, but he serves, diba? So yun. And then the other thought that comes to mind is that everybody already knows, no, that Bayan Muna is a CPP, NPA, NDF front. Everybody in the Philippines, and it seems like the only ones who don't know it are ABS-CBN and Rappler. Diba? So what kind of journalist are you that you don't know it yet? Diba? In our episode today, we've already given very clear evidence of the connection of the CPP, NPA, NDF, and this Bayan Muna and Gabriela and ACT and Anak Pawis and Kabataan. So if you're going to stop us from asking that burning question, that question that will make things very clear to our people, then we'll have to think a lot of things about you, diba? Not really good things. And in one of the goals of the NTF LCAC is to make sure na yung kamatayan ay zero na, hindi na makakabalik sa Kongreso ang CPP, NPA, NDF kasi paulit-ulit nakita natin kung ano yung kapahamakan na nagagawa nila, 'di ba?
when they're there in Congress. So we need to ask that question, and nobody can stop us from asking that question. Certainly not the mouthpieces of the CPP, NPA, NDF, like ABS-CBN and Rappler. Yeah. Colonel Vistoer, on that note, paano po ninyo pinapalakas at sinosustain ang information campaign na pinangungunahan po ng Pledge Cluster at ng SACAM Cluster, lalo na po sa pagpapataas ng kamalayan ng ating kababayan for them to be able to stand na hindi na po makapanloloko ang mga grupong itinayo namin dati nila kaamihan sa CPP, NPA, NDF para mag-infiltrate, kumuha ng boto mamisana at sabotahihin ang totoong intent ng democratic elections natin. Sa kanila, infiltration sa bureaucracy ang ginagawa nila. Colonel Vistoer, sir, on the aspect of information and public awareness, lalo na sa mga kabataan at mga liblib na lugar na kulang din ang pagpapaabot ng impormasyon kadalasan. Go ahead, sir. Actually, hindi naman talaga kami directly na ano doon sa mga about sa eleksyon, kasi hindi kami political non-partisan. But what we are doing is to reveal the truth, yung the dual revolutionary tactics nila and how do they influence our people, na hindi kasi na-realize ng ating mga kababayan na by joining their organization ay talagang nagagamit sila. So yun yung pinapaalam natin. So partner natin diyan yung mga former rebels nga, na nandito din sa local areas natin. Kasi sila yung nakakalam. They are the most credible people kasi sila ang gumagawa nito dati nung nasa loob pa sila. So kami naging instrument na lang para ipaabot ito sa kamalayan ng ating mga kababayan. So dahil ngayon may pandemic, limited ang ginagawa nilang na campaign. So focus din tayo doon sa social media campaigns natin. But kahit na may active tayo sa social media campaign, yung troops natin on the ground are also doing it doon sa mga kanayunan. So mahalagang bagay ito na malalaman kasi ng ating mga kababayan na dahil di ba dati na sabi natin pagka sinabi mo kasing progressive group, progresibo yan siya, bayan muna, may sundalo pa nga dati nagbubuto pa diyan, yung act, yung nanay ko teacher, hindi siya member ng act, pero hindi niya alam na ganon. So tayong kami sa military, we are not saying na wag niyong butuhin ito, but we are just saying the truth na ito sila ay may link and these are the people who could say and who could prove that. So yun lang naman ang namin So yun nga mahirap sila, malaya silang makapag-influence doon sa mga kanayunan. Tayo, alam na nga natin na ganun, bawal tayo. Pero naintindihan naman natin yan. Yun lang So, yan, Colonel Toto, yan yung ilan sa mga, wala yata si Colonel Toto. The most important to do is to let our people know this truth and bahala na yung mga kababayan natin mamili. So sinasabi nga namin sa kanila, si Wisely na lang bubutuhin nyo kasi si Wisely, hindi pa nananalo yan simulat sa poll. Vote wisely. Benta yun benta. Vote wisely. You're trying to say something to Colonel Toto Vistoer. Oo, hindi, yan yung role ng mga FRs, Hindi natin matatawaran yan. Kasi talaga yung mga, alam mo yun, yung first-hand account, di ba? Yung mga dati talagang nandun, napakalaking tulong yan. At sila yung mga talagang namulat. Diba? Imaginin mo yung mga dati. Alam mo, hindi ko I will not question the integrity of the FRs. Ang nagtulak talaga sa kanila, syempre yung pagiging patriotic nila yan Nagkataon lang na ibang landas yung napuntahan, Parang misplaced patriotism. Alam mo yun, yung to kill your fellow Filipino. That's not patriotism, So ngayon, with them here helping us now, I don't see any reason why tayo ay hindi magsasaksi. Sila yung biggest example, pinakamalinaw na ehemplo. Ngayon, in partnership with the government, not only with the government, even with the AFP, and the PNP. So, napakalaking pagbabago nito. Mararamdaman natin yan. Yung mga pagbabagong yan, tama si Colonel Vistoer. Hindi lang tayo mga social media, hindi po ito propaganda.
actually merong mga galaw talaga ito sa ilalim. At yun ang mahalaga. Sabi ko nga, iba'y nangangako sa nagdi-deliver. Yeah. Kasi ng social media natin ay yung actual na nangyayari sa grounds. Yun ang pagkakaiba, yun ang maganda ron. Yeah, and Yusek Joel, Yusek Lorraine, and Ma'am Hana, in our final interaction with Colonel Toto Bistuer, kamihan, may binabanggit siya kanina, no? I think ito yung direction natin sa mga former cadre, yung pagbubuo ng peace workers group. Yung dati tayong mga rebelde, sinisira natin ang komunidad at ang mga sektor, in-infiltrate at inapabagsak ang gobyerno. We really like your term, Colonel Bistuer, diyan sa initiative ninyo to consolidate yung mga kagaya namin nila kamihan and maximize their potentials for peace building and local peace initiatives. Kamihan, your final interaction and maybe the final message na rin from Toto Bistuer from your end. Kamihan, go ahead. Kamihan? Nawala yata ang signal ni Kamihan. Yes, Okay, yung ganong concept ka Eric, Yusek Lorraine, yan. Yung ganong concept, it's a very good concept. We're also doing it already here also in 10th Infantry Division. Okay. Yung mga FRs binubuo natin as partner consultant at saka bahagi talaga ng team na pumupunta sa mga communities. Hindi lang para magsalita, kundi maging bahagi ng delivery of services. Correct. Doon sa mga katutubo. Ganda! Inggit ako! Dito ma'am sa 10ID ma'am, nagbuo tayo ng parang katumbas ng Regional Peasant Bureau. So there's also a group of peasant concerns na bahagi ng ating campaign with the Philippine Army, with our RTF LCAC 11. And we are also advocating that, and napaka-inspiring na ginagawa na rin ito sa ating Stormtroopers Division para ma-maximize to the fullest potential yung ating mga FR. Yung FR natin, hindi lang siya fighter, hindi lang siya but they are patriotic na mga kababayan natin na nawalan ng langdas, pero they are very willing to serve the people till life and death yan para maihatid yung serbisyo para sa mga taong bayan. And with that being said, especially in our campaign for 2022 election, ako myself, hindi pa ako nag-declare openly who will I be supporting, pero one thing is for sure, na I'll be supporting anyone, like literally anyone who will stand against CPP, NPA, and NDF. Kasi wala silang lugar sa ating pamahalaan, wala silang lugar sa ating lipunan with all the casualties and the chaos na binigay nila sa taong bayan in the last 52 years. They don't deserve survival in this society. No? They keep on playing the victim's card all this time. They keep on claiming they are victims of these violations and whatnot. But no, hindi sila yung victims. Alam na ng taong bayan, sila yung mga perpetrators ng mga extrajudicial killings sa mga magsasaka at mga indigenous people, particular dito sa Mindanao. Sila yung mga perpetrators sa mga nagpapalaya sa mga magsasakang hindi tumatanggap sa kanilang mga agenda, and all of the crimes committed by the CPP, NPA, NDF in conspiracy with this front organization. Mulat na yung taong bayan, and 2022 ito yung magiging hukuman ng CPP, NPA, NDF at ng mga front organizations nila. Agree. And for that, very good. Well said, Kamihan. And Yan, ang galing mo magsalita. Para kasi Eric, mga talaga, mga FRs talaga. Thank you, Ma'am Lorraine. Colonel Toto Bistuer, your final message, and we congratulate and we are inspired sa pagbubuo ninyo ng Barangay LCAC na at mga municipal LCAC. At I think naririnig ito ng taga-NTF LCAC, nandito si Ma'am Lorraine. Dapat sa remaining 7 or 8 months ni Pangulong Duterte, umaandar na ang ating mga municipal and barangay LCAC. You're correct, Colonel Toto Bistuer, for showing us the way and leading us the way in your experience dyan sa Eastern Visayas. At lalo na ang inisyatiba po ninyo, sinasaladuhan namin yung pagbubuo ninyo ng mga local peace initiative components, maximizing the potentials of our FRs, former cadres, former organizers, UGMUS operators, mass base, and support network sa buong area ng 2nd Brigade. Your message now sa ating mga kababayan, Colonel Toto Bistuer, ang bugal na mga Ilonggo na magiging general from PMA Class 91. Go ahead, Colonel Toto. Colonel Tuto! Thank you very much kay Rick.
Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kaamihan kanina, no? Yes, go ahead. At saka banggitin ko na rin muna pala yung ibang clusters na talagang partner natin, no? Doon sa area ng Biliran, after na ma-organize natin itong mga Peace and Development Workers Association, ay nagkakandak na ang PR-LEC cluster sa pamumuno ng TESDA ng mga livelihood projects at training at saka may mga livelihood projects na sila na pinapakinabangan itong ating mga na-redirect na dati nilang na-organisa. So tama yung sinasabi, no, na itong mga ito ginagawa nating magiging partner. One of our objective dito is paano mo sila mapaghanap, no? So tama yung magiging partner natin sa services. Pero could you just imagine, no? For example, sa Biliran meron kang 8,000 members ng IPDWA. Ganon kagaling ni Ka Eric sa ni Kaamihan magsalita at mananalo yung kabila niyan, di ba? So yun yung mga effort namin na So lastly, no, yung itong CPP-NPA NDF na to is a virus na nananatili sa ating lipunan for almost 53 years now. Kaya ang vaccine natin dito is yung ginagawa ng Task Force LCAC. Ngayon, bakit ayaw nila na sa Task Force LCAC? Bakit gusto nilang buwagin? Yeah. Yun lang ang tanong doon. Ayaw nilang mawala tong virus. So yun yung mga katanungan namin dito. So matagumpayan lang natin ang laban na to, no, sa pagwakas nitong local communist armed conflict kung nagkakaisa ang buong sambayan ng Pilipino na maninindigan para labanan ito. So again, in behalf of our brigade commander, no, na si Brigadier General Susimo Oliveros, ma'am, nagpapasalamat kami sa panahon, no, na in-invite nyo kami at maging kabahagi ng inyong programa. Yung programa nyo na to, ma'am, sikat ito dito sa area namin. Maraming sumusubaybay. Thank you, sir. Oo nga, sa Bituan, maraming nanonood din daw ngayon. Yes. Stay safe always, Colonel Bistoer, and all the best and more inspiring success and great accomplishments with the people of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Ormoc, and of course, buong gobyerno kasama nyo at mamamayan. Saludo kami sa inyo.